Good morning, Conquerors. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Conquerors Daily Devotional Online. Kung kayo po ay may mga Bible, samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Matthew 24 verses 45 to 48. Sabi po dito, verse 45, sino nga ba baga ang aliping tapat at matalino na ipinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain at kapanahunan. Verse 4, 46, mapalad ang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay mararatnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Verse 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang kanya'y pinagkakatiwala ang lahat ng kanyang pag-aari. Verse 48, datapwat kung ang masamang aliping iyon ay masasabing ang kanyang puso ay magtagal ang aking Panginoon. Sa verse po na to, meron po akong ginawang 3 puntos. Una po, ito po ay pinamagatan ko muna po na ano nga ba ang benepisyo ng pagiging tapat. Meron pong pagpapala na kapag ikaw ay nagtatapat sa ating Diyos. Una po, unang puntos ko po dito is tapat na paglilingkod sa ating Diyos. Na hindi po natin kayang gawin at hindi natin magagawa ang pagiging tapat po natin na paglilingkod sa ating Panginoon kung ang mga bagay na nangyayari at pinagdadaanan po natin ay hindi po natin mapapagtagumpayan. Hindi mo hahayaang mapundi ang pagpapagal mo sa paglilingkod sa Panginoon kung totoong tapat ang iyong puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi sa kabila ng nararanasan natin, hindi hadlang kung talagang tapat ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kung tapat kang naglilingkod sa Diyos, hindi ka susuko kahit ano pa ang mangyari sa buhay mo. Ano man ang mangyari, ano man ang maranasan, hindi ka susuko at tapat ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Dito po papasok yung faithfulness mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil po dito, yung tapat na naglilingkod sa Panginoon ay tapat na pinagpapala ng ating Diyos. Alam ng Diyos ang pagod mo, alam ng Diyos ang nararamdaman mo, alam ng Diyos ang hirap mo, alam ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan mo, at hindi lingid sa Kanya kung ano yung lahat ng nararanasan natin para sa ating buhay. Kung gaano katapat ang Panginoon sa atin, sana po ganun din tayo katapat ng paglilingkod para sa Kanya. Kung gaano kaalab ang paglilingkod natin sa Panginoon, sana po ganun din yung nakikita ng Lord na tapat ang puso natin ng pagpapagal at paglapit sa Kanya. Meron po tayong mga bagay na pinagdaraanan na sa kabila nun minsan talagang nanghihina ka, hindi ka na nagiging tapat at talagang nagagawa mo na lang yung mga bagay na talagang masabi lang na nasa Panginoon ka. Pero alam niyo yung puso na talagang nag-uumalad ng pagtatapat at paglilingkod para sa gawain ng Panginoon. Sana po yun yung makita ng Lord sa atin. Na sa araw-araw na pamumuhay natin, pinagdaraanan natin, makita pa rin ng Panginoon ang katapatan ng paglilingkod natin para po sa Kanya. Dito po nakikita ng Lord yung sukat ng kung talagang pagod ka na, kung talagang tinitest ng Lord yung kakayahan mo para sa paglapit natin sa Kanya, pagpapagamit natin, pagpapagal natin sa gawain niya. Dito po tinitest ng Lord na talagang kung talagang nasa Kanya tayo, kung talagang tapat po ang ating mga puso ng pagpapagamit po para sa Kanya. Sabi po sa 1 Samuel 12 verse 20, huwag kayong matakot sa tunay na inyong ginawa ang kasamang ito. Gayunmay kayo lumihis sa pagsunod sa Panginoon, huwag kayong lumihis sa pagsunod sa Panginoon, kundi maglingkod kayo ng buong puso sa Panginoon. Sabi po diyan, maglingkod po tayo ng buong puso para po sa Panginoon. Katulad po ni Jesus, sa ginawa po niya para sa atin, Jesus has every reason po para mag-witch siya para sa atin. Pwede po niyang gawin yon. Pwede po niyang piliin na hindi siya mamatay para sa cross. Pwede po niyang mag-quit at isa sa dahilan na hindi po niya gawin yon para sa atin. Pero
Hindi po tayo sinikuan ng Panginoon. Pinili pa rin po niya tayo na paglingkuran. Pinili pa rin niya na mamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Jesus remain faithful for the mission, and Jesus remain asked to love para sa atin. Jesus remain to save you. Jesus remain to love you. At talagang nandyan ang Panginoon na talagang buong pusong ibinigay niya para sa atin, na talagang mapaglingkuran niya po sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ng bawat isa. Ang Panginoon ay nandyan para sa atin. Sana po ganun din tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sana po ganun yung puso natin na talagang nag-aalab ng paglilingkod po para sa Panginoon. Katapatan, buong pusong katapatan, paglilingkod po para sa ating Panginoon. Minsan dumadaan tayo sa test or pressing moment po. Pero ang masasabi ko po, remain faithful to serve God. Lagi po nating panghawakan na ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagtatapat, na naglilingkod sa kanya, ay talagang ipagkakaloob po niya para po sa atin. Number 2 po is tapat sa pagbibigay. Hindi lang po sinasabi na pagbibigay para sa makapagbigay ka, masabing nagbigay. Sabi po sa Galatians, isa po sa fruit of Holy Spirit is yung faithfulness. At sinasabi nga po dito na ang katapatan po ng paglilingkod sa Panginoon, meron din pong katapatan ng pagbibigay po. Tapat sa pagbibigay sa oras para sa ating Panginoon, tapat sa pagbibigay sa oras para sa iyong mga mahal sa buhay, tapat sa pagbibigay sa oras para sa gawain ng Panginoon, at tapat sa pagbibigay ng oras para sa pamilya mo. Isa po doon na puntos sa pagbibigay is yung naibigay mo kung ano yung tapat na pagbibigay sa paglilingkod mo para sa Panginoon. Isa po dito yung pagbibigay mo para sa Panginoon. Kung nagbibigay ka ng oras para sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, sana din po dumating sa point na ibigay na din talaga natin yung tapat na pag-iika po para sa ating Panginoon. Ikapot handog. Sinasabi ko po ito, hindi po para pilitin or kundi ito po yung nakasaad sa kasulatan ng Panginoon na ibigay po yung para sa Kanya. Dahil kung ibibigay po natin ang para sa gawain ng Panginoon, hindi lang oras, kundi yung talagang katapatan, masasabi po natin na talagang bubuhos po, overflowing the blessing para po sa bawat isa. Kaya po sana po sa ating mga kapatid, maging tapat po tayo sa pagbibigay. Isa na dito, pagbibigay po na para sa gawain ng Panginoon, yung tithes and offering. Hindi po mapipigilan ang kamangha-mangha na pagdaloy ng pagpapala sa atin kung tapat po tayong magbibigay para po sa Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ko, tapat na pagbibigay, lalong-lalo na sa oras para sa gawain ng Panginoon. Although nakakaroon tayo ng minsan pagkukulang, pero hayaan po nating bawiin natin to, yung oras natin para po sa gawain ng Panginoon. Oras sa pananalangin, oras sa yung mga kapatid, sa pananampalataya, yung talagang magkaroon ng impact na talagang masasabi mong may oras ka para sa, may ibigay kang oras para sa bawat isa. So yun po, ang number 2 po is yung pagbibigay po para sa ating Panginoon. Number 3 po is tapat sa pangako sa Diyos. Yung katapatan po natin para sa pangako po natin para sa ating Panginoon. Ano na nga ba yung mga pinangako mo para sa Lord? Sa panahong ito, sa pagkakataong ito, natupad mo na ba yun? Masasabi mo bang yung ipinangako mo before, kung gaano ka pinagpala ng Lord, kung paano mo naranasan ang kanyang pag-ibig, yung pangako mo nun na, Lord, till the end, maglilingkod ako sa iyo. Sa mga panahong ito po ba, nararamdaman pa rin po ba natin yun? Yung pangako natin para sa Panginoon. Sana po, and we pray po, I pray na talagang yung pag-ibig ng Panginoon ay talagang katapatan ng pangako natin sa Kanya ay magawa at maipadama po natin sa Panginoon sa mga oras ng ito. Sana po ganoon din tayo yung pananalig natin sa Diyos. Kasi talakip nun ang pagsunod po natin sa Kanya.
Sana po maiparanas po natin at magawa po natin kung ano po yung desire po Panginoon natin para po sa Panginoon sa gawain po. Dahil makakamit po natin ang pangako ng Panginoon kung tayo mismo sinusunod natin at binibigay natin yung pangako din natin para sa Kanya. Hindi lang po masasabi natin na, Lord, gagawin ko to dahil may blessing. Lord, gagawin ko to kasi tinupad mo yung prayer ko para sa'yo. Lord, gagawin ko to kasi gusto ko lang. Kundi yung talagang pangako mo na, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Ano man ang mangyari, ano man ang pagdaanan ko, hindi ako tatalikod para sa gawain mo, kundi kung ano yung pinangako ko sa iyo, Lord, kung paano mo ako tinawag para sa gawain mo, gagawin at gagawin ko ang mga bagay na ipinapagawa mo para sa akin. Yun sana po, no? Yun po sana ang maramdaman ng bawat isa po sa atin. Matuto po tayo magsumikap na mapasaya natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pangako para sa Kanya. Lagi po nating hilingin na talagang tulungan din niya tayo para magawa po natin ang mga pinangako natin para po sa Kanya, para sa gawain niya. Makita din ng Lord na sumusunod tayo na sa ating mga pangako na gawin ang mga bagay na pinagkaloob niya para sa atin sa ministeryo natin, sa pag-aakay natin ng kaluluwa para sa gawain ng Panginoon. Sana po patupad po natin yung mga pangako na yun na gawin din natin at hingin din po natin para sa Panginoon na talagang samahan niya tayo lagi sa mga bagay na hinihiling natin para sa Kanya, mga bagay na ipinapanalangin natin sa Kanya, mga network natin, yung network natin na talagang tulungan niya tayo na talagang magpursige ng pag-aakay ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala para sa Panginoon. At tumutupad po ang ating Panginoon kung ano ang sinabi po niya para sa atin. Sana po ganoon din tayo, tumupad din po tayo kung ano yung sinabi natin sa Panginoon, kung ano yung binuka ng ating bibig, kung ano yung pinangako mo sa Lord, that whatever happen, we will serve you, Lord. Sana po, ganun po lagi ang nasa puso natin. Na talagang whatever happen, Lord, nandito ako, magsisilbi at magpapagamit ako sa kapurihan ng gawain mo. Sana po ganun po, no? Ang bawat isa po sa atin. Na ano man ang pagdaanan, ano man ang kinakaharap na problema, talagang lalong lalapit sa Panginoon at talagang lalong magpapagamit sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng Lord, yung ano man ang nangyayari at pinagdaraanan mo, sa Kanya pa rin lumalapit. Ganun po sana ang bawat isa po sa atin. Sabi po sa Hebreo 10 verses 23, ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangangako. Yun po. Lahat ng benepisyo ng pagiging tapat ay pinagpapala. Huwag kong maghinawa sa pagpapagamit sa gawain ng Lord. Piliin mong maglingkod ng may katapatan at may reward ang Diyos sa Kanyang mga anak na tapat sa Kanya. Sige po, sa oras po na to, manalangin po tayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Father God in heaven, thank you for this day. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, sa umagang ito, sa pag-ibig na naranasan namin, Panginoon. Sa pagmulat pa lang ng aming mga mata, talagang pinaalala mo sa amin, ipinaranas mo sa amin ang katapatan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang pangako mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na talagang nagpalakas sa amin, nag-remind, Panginoon, para sa amin, sa katapatan, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, sa mga bagay na ipinangako namin para sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin ang best, Panginoon, ang part namin, Panginoon, para sa iyong mga kapurihan, O God. Salamat po, Ama. Sa umaga pong ito, hayaan mo po, Lord, na ang bawat isa, ingatan mo po, pagpalain, samahan, Panginoon, nasa tahanan man, Lord, nasa trabaho, nasa eskwelahan, Lord, lahat ng nakakarinig, Panginoon, ng devotional na to, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, salamat sa pagmamahal mo, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O God. Kaya mo po, Lord, na sa umagang ito, Panginoon,
sa maghapong ito, Lord, maging kalakasan namin ang iyong mga salita. At salamat sa pag-iingat mo, Lord. We pray, Panginoon, I pray, O God, na lahat ng may karamdaman, Panginoon, complete healing, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Puin mo po, abutin mo po na iyong mapagpalang kamay. At dalangin ko, Lord, lahat din na may prayer, Panginoon, lahat ng may request, Panginoon, para sa iyo, Lord, abutin mo po at hindi ka po madamot na Diyos para hindi mo po marinig ang kanilang mga hinaing, O God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig, O God. Daladalangin din namin sa iyo, Lord, lahat ng may karamdaman. Ito po, Panginoon, pinagaling mo na sa pamamagitan, Lord, na yung mga himalang kamay, abutin mo po, O God. Salamat po, maging sa mga bagay, Panginoon, ay pinapanalangin sa iyo, problema man sa pamilya, saan man, Lord, mga hindi nila masukat akalain, Lord, na iniisip, Panginoon, para sa pinagdaraanan nila, ito may financial problem, you are a God of everything, hindi ka po madamot upang, Panginoon, yung marinig, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga hinaing para sa umagang ito. Salamat po, Ama, pagpalain mo po, lagi mo po kami, Panginoong, paramdaman ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, at lagi namin ka-excitedan, Panginoon, ang iyong mga salita na sa araw-araw, Panginoon, ay aming naririnig sa online devotional, O God. Even, Lord, sa every Sunday, sa streaming, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lagi po kami ma-excite ng pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. We pray, Panginoon, magandang pakiramdam, Panginoon, sa bawat isa. Kagalingan na buhat sa iyo, pagpapala, presensya na nagbubuhat sa iyo ang lagi naming maranasan sa araw-araw, Panginoon, na aming pamumuhay. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang lagi naming maranasan, O God. Lord, dinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapastoran, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, bigyan ng kalakasan, Panginoon. Lord, ano man din ang pangangailangan ng aming mga pastors na to, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga puso. Dalangin namin, Lord, na palakasin mo sila, Panginoon, mightily, sa paghahayag ng iyong mga salita na nagbubuhat sa iyo, anointing, O God, na nagbubuhat sa iyo, Lord. We pray our Pastor Paul, Panginoon, Pastora Leia, Pastor Rene, Panginoon, Pastor Efren, Lord, Pastor Opel, O God, Pastor Ambet, O Lord. Lord, salamat po sa mga pastors namin ito na talagang nagbibigay ng oras, Panginoon, para sa iyo. Ikaw po, Lord, ang nakakaalam, Panginoon, at nakakakita ng kanilang mga puso. Dalangin namin ang kalakasan, pag-iingat mo sa aming mga pastors. Lord, ganun din ang aming mga P12 leaders, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat pamilya, ang bawat naisin ng kanilang mga puso, Panginoon. Ipagkaloob mo po sa umagang ito, Lord. Dinadalangin din namin sa iyo ang buong Pilipinas. We pray, O God, na talagang hipuin, gamutin, Panginoon, at talagang katagumpayan na buhat sa iyo, Panginoon, ang aming hiling, Panginoon, para sa bawat isa. Nakakaranas, Lord, ng sakit para sa COVID-19. Lord, ang pangako mo, Panginoon, tatapusin mo na po, Panginoon, ang COVID na to. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, Lord, dinadalangin namin sa iyo. Magiging maayos ang lahat, babalik sa normal kung ano yung mga nagawa. Nakaw ng kaaway, ibabalik mo po, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas. Salamat po, Ama. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga nasa ibang bansa na nakikinig ng online devotional na to, Panginoon. Dalangin ko rin ang pag-iingat mo, pagpapala sa bawat pamilya, lahat, Lord, na nakakarinig nito, Panginoon. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang humipo, ikaw po, Panginoon, ang mapagpala, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat po sa araw na to, pinagpalang araw na buhat sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you po sa bawat isa. Magandang araw po at hintayin po natin, malapit na po tayong magkita-kita. Thank you and God bless us.